So good day everyone, so welcome back to our channel. So for today's video, we demonstrate the laboratory 9, which is the PHP and database. So na tayo mga guiding principle area, which is the ph.net, then W3 is called struct overflow. Then sa part 1, so part 1 database, set up student reach requirements. So creating a database and a table for search student record. So task na to is reaches out to create a database in PHP MyAdmin or MySQL console. So kabalo naman ko kung saan pag-create sa database. Then na-create na pud ko og database. So ang pangalan sa akong database is gibutang nako dira is labdb-php. Then task 2 is sa part 2 na ta, no? So sa part 2 kay which is magbuhat ta diri og PHP to MySQL to connection. So i-connect nato ang PHP nato na gibuhat sa atong MySQL. Then ang task nato diri is which is magbuhat ta og file, creating a file which is ang pangalan niya is dbconnection.php. Then research is MySQLi or PDO connection, syntax in PHP. So how to check to connection error and how to close a connection. Then build your own connection code based on your research. So naka-build naman ko og akong code, so button lang nako is explain sa inyo. So sa part 2 which is na ko'y code na gibuhat daan. So kani. So nagbutang ko dire og $sign, host, then localhost, then user, pass, and db. So ang localhost na mo niyang localhost na to na ginagamit nato sa atong PHP MyAdmin. Then root, then password na ako sa kuan sa admin na ako, then kani. So diri so naitay duha ka ay upat ka variables na which is ang host, user, password, and dbb. Then to store the base connection details as a server. So kani sila mga server ni sila. Then local user, password, and database name mo ni sila. So ang MySQL report is kaning kaning try na gibuhat na ako kani para ni sa connection sa host name, username, and password and database. Ano siya. Then sa catch na to is nagamit ko dira SQL exception. So para ma-accept niya to mga pangalan sa user or password nila or database nila ngana. Then ang kwan sa catch is to block captured, then error and stop the script using die close open then dot, then displaying a helpful error message or debugging. So mao na ang use sa catch. So proceed ta sa sa part 3. So sa part 3, so retriever data, select and query, and display the data from database on a web page. Then ang task niya is which is mag-create ka og ang file na is name is readstudent.php, and research ka how to run the selection from using query or using PHP. Then research how to fix the data using MySQLi, and fetch close parenthesis if you use PBO or that. Then display the result in an HTML table. So diri so mag-create ta og ang file niya kay readstudent.php. Then makaselect ta og
query. So nakabuhat naman ko, so explain lang na ako ano. So diri sa read student PHP, which is ibutang nato ang full name, course, year level sa student, which is diri nakabutang diri ang student list, mo ni ang niya title niya. Then sa dashboard, natay dashboard diri which is the student dashboard.php. And sa insert student PHP, kung maka-add ko bago na student. Then diri ang gi-require niya is para magka-add ka og new student, which is natay ID, full name, course, year, and action niya. Then diri sa kuan, butang na ako diri sa kuan para ni sa atong result kung mabutan na nato itong mga student na gibutangan nato og ID, full name, course, year, or action niya. So mo na ang makakuan read student PHP. So maka-edit siya o maka-delete siya og mga name sa mga student. So next part is sa part 4 na ta. So insert operation. So create. So ang task niya is to create an HTML from with field for full name, course, and year and level. So mo to ingon nako. So how to send the data use post. So how to access post value in PHP, and how to create a insert SQL stem, creating a script and insert student.php to save the data and database. Then show a success or error message. So ano lang. So diri sa kuan insert student. So explain lang na kano. So ang insert student, so na-connect ni sa atong kuan reading student.php, which is maka-edit pud siya. So maka-request pud nakabutang diri na maka full name, course, level. So required ni sa atong kuan pag-edit sa mga user or mga student ana. So diri nagbutang lang kung full name is required, course is required, year level most required, bin a number. So pwede ko number lang or yana. So diri mo ni ang makuan niya sa kuan. Makuan niya dito, which is makabutang dito kung mag-update ka, which is natay full name, course, year level, yana. So mora na sa insert. Then next part is sa part 5. So part 5 is updating operation. So edit and update the existing records. So in your table for part 3 and add a link and edit. So research how to pass a record or ID using URL parameter and create. So diri na-create na ko og edit student PHP and update student PHP. So kasagaran diri kablo naman ta sa sa edit o update. So explain lang ako gamay no. So sa edit kay maka-edit siya og unsay course, year level or name, full name or ID ana. Then sa update, so kani siya sa update diri pag matapos na siya sa pag-edit, so i-update niya itong mga pangalan sa user, student, or etc. nga na sa kuan sa update of delete. Then next part na to is the part 6 is so sa part 6, so deleting a operation. So remove a record from the database. Then in your list table and add a delete link. So how to retrieve
diri sa part 6 more than in deleting a user or student nga na. So diri nag-create na ko og delete student.php para sa pag delete sa atong mga user or student nga na. So mao ni siya ang delete. Sa delete kay nagkuha na ko f i f then ibutang na ko diri ang valid ID. Then require the DB connection PHP. So i-require na ang DB connection is kung mag-delete ta og another user or student mawala na gid siya. So na gid siya. So makabutang diri is delete from student where ID. So butang lang nato ang ID, ang pangalan sa student or course niya or year niya. Ana. So makabutang diri mao na. So next part 8. So build a dramatic web page integrity challenge or combine everything into one working meaning system. So create a page na name student dashboard. So naka-create naman ko og student dashboard.php. So butang nato mga list student, total of the counting of student, as a research box and button links or for etc. delete add or yana. So example pakitan ta mo og kuan na ako sa mao niya gi-edit na ako sa kuan sa mga code. So kuan ni sila. So ang akong gibuhat lang diri so gi-explain lang na ako ang code kung unsa ang paggamit, then sa pag-update, delete or kuan pagbutang sa mga year or course sa student or kuan etc. So diri example lang ta mo diri so diri mag add ko new student. So example butang na ako diri akong pangalan which is Naldo. Then course na ako is BSIP. Then ang label na ako is third year. Then i-save na to diri So makabutang dito kay student add and successfully. So pag tanaw na to ning student list, so naa na ako pangalan. So example kung mag-edit ta, example i-edit na ako ni. So ang edit na ako diri which is ang kuan lang na ako, ang course or year. So diri example butang na ako diri is BS Math. Then as first year. So kung i-update na ako ni, so makabutang diri record update successfully. So pag i-check na ako tong pangalan na ako which is makabutang na dito ang first year and ang course na ako na gibutang na ako which is the BS Math. So back to list. So makabutang diri nakabutang na diri kay BS Math first year. Then another example is i-delete na ako ni siya. So kung i-delete na ako ni siya which is mawala na gid ni siya. So makabutang diri is delete this record. So pag delete na ko and pagbutang diri kay nakabutang na ang record deleted successfully. So pag back na ako sa list, so wala na to akong pangalan. So ang kuan lang nako diri is mayon lang nako diri is pwede ka maka-add, maka-edit, maka-update o maka-delete og another student or user nga na. So kato lang guys.